Habang nagbabayad ang isang ina sa loob ng grocery store, ay makikita ang isang batang babae na ayaw umalis sa tapat ng manika kung saan nakadisplay sa estante. Siya ay si Elena, isang 7 taong gulang. Mula pagkabata ni Elena ay hinding-hindi ito papayag na hindi makuha ang gusto. Ubod naman ng lambing kapag napagbigyan. Mayaman ang ama niya at ayaw ng pamilya nito sa kaniyang ina. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng kanyang ina na ipaglaban kung anong karapatan meron siya. Nagpakalayo-layo kasama si Elena. Sa eskwelahan ay hindi patatalo, palibhasa may ugaling hindi pwede. Unggusan ay sinisiguro ni Elena na siya ang laging nangunguna. Nasa high school ito nang makilala niya si Alan, isang bagong lipat na estudyante, galing Manila. Unang araw pa lamang ay napansin na ni Elena ang pagiging tahimik ni Alan. Nilapitan niya ito at nagpakilala. Sa una ay umiiwas si Alan hanggang sa mapansin niya na hindi siya titigilan ni Elena. Nakita agad ni Alan kung anong ugali meron si Elena. Magmula noon ay halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Laging magkasama sa pagkain at sila lang din ang magkausap sa vacant time. Pagkatapos ng high school, kagaya ng napag-usapan nila ni Alan, ay magkikita sila sa eskwelahan at sabay mag-enroll sa kolehiyo. Parehong kurso ang kinuha ni na Alan at Elena, chemical engineer. Masayang naglalakad ang dalawa palabas ng eskwelahan. Nagmeryenda muna bago naghiwalay. Isang araw wala si Alan sa eskwelahan. Hindi ito sumasagot sa mga tawag. Makikitang naglalakad si Elena pagkatapos ng klase. Pupuntahan niya si Alan. May kaya pala ang pamilya ni Alan. Malaki ang bahay nito. Magiliw na nagbukas ng pinto ang ina ni Alan. Sinabi ni Aling Lydia na may lagnat si Alan. Diretso itong pumasok sa kwarto kung saan nakahiga ang lalaki na nakatingin lamang sa bintana. Pinagsilbihan ni Aling Lydia, ang ina ni Alan, ang dalawa. Magmula ng araw na iyon, kahit walang sakit si Alan ay makikita si Elena sa bahay nila araw-araw. Hanggang sa naulit ang pangyayari, wala sa eskwelahan si Alan. At kagaya ng dati, pumunta si Elena sa bahay, ngunit tanging si Aling Lydia lang ang kanyang nadatnan. Sinabi ni Aling Lydia na dumalaw si Alan sa kabilang bayan. Tinanong ni Elena kung ano ang address. Nagalit-galitan ito. Hanggang doon ba naman balak mong sundan si Alan? Hindi mo ba napapansin na iniiwasan ka niya? Nagulat si Elena, ang buong akala niya ay tanggap siya ng ina. Kitang-kita sa mukha ni Aling Lydia ang pagkadismaya sa mga sinasabi niya. Paiyak na nagsalita si Elena. Mahal na mahal ko po kasi ang anak ninyo. Gustong-gusto ko po siya. Siya po ang gusto kong maging asawa. Hindi ka mahal ng anak ko. Hintayin mo siyang pumasok sa eskwelahan at doon kayo mag-usap. Mabilis na umalis si Elena, umiiyak. Lumapit si Alan kay Aling Lydia. Bakit kasi hindi mo pa sabihin kay Elena, anak? Umiiling si Alan, namumula ang mata. Ayaw ko siya umiyak, inay. Noong high school kami, sinabi niyang, ako ang gusto niyang maging asawa. At paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya mabubuhay kung wala ako. Tuloy-tuloy na nagsalita si Alan. Noong nag-transfer ako sa eskwelahan, marami siyang kaibigan. Iniwasan niyang lahat. Sabi niya ako lang, ang kailangan niya. Hindi sila. Ano naman ang sagot mo? Sinabi ko sa kanyang, huwag umasa kasi hindi ko naman siya girlfriend. At sinabi ko sa kanya na iba ang pangarap ko. Makulit si Elena, inay. Kapag gusto niya, ay gusto niya. Kaya mahal na mahal ko siya. Naluluha si Aling Lydia habang nakikinig sa mga kwento ng anak. Kung may magagawa lamang siya na madugtungan ang buhay ni Alan. Kung pwede niya lang ipalit ang buhay kapalit sa buhay ng anak, ay gagawin niya. Late nang pumasok si Elena sa eskwelahan, sa pintuan pa lang ay kitang-kita niya si Alan nakaupo. Napangiti si Elena. Ang sumpa niya sa sarili, kanina lamang ay nawala. Sinumpa niyang hindi niya kakausapin o kahit ngitian si Alan. Pero heto sa pintuan pa lang ng classroom ay ngiting-ngiti na siya. Pabulong niyang sinabi kay Alan. Namiss kita. Ako ba namiss mo din? Hindi. Ang sagot ni Alan. Hindi man lang naapektuhan si Elena. Para sa kanya ang mahalaga ay nakikita niya si Alan. Pumasok lang sa banyo si Elena ay nawala si Alan. Hinanap niya ito sa paligid ng eskwelahan, ngunit wala na ito. Nakatayong nag-iisip, gusto niya itong puntahan sa bahay, ngunit naalala niyang parang galit si Aling Lydia. Makikitang naglalakad ito, tumayo sa malayo. Gusto lang niyang makita si Alan kahit sa malayo. Mataman itong nakatingin sa bahay ni na Alan ng magulat at may nagsalita sa likuran.
si Alan. Mula eskwelahan ay kitang-kita ni Alan kung gaano nataranta si Elena nang hindi siya makita. Nagtago lang naman siya sa gilid at tinitingnan si Elena. Napapangiti siya. Luka-luka yata ang babaeng mahal na mahal niya. Dinala niya sa loob ng bahay nila at naghanda si Aling Lydia ng makain ng dalawa. Habang kumakain ng dalawa, nangulit-ulit si Elena. Kailan mo ba ako sasagutin? Ang tanong ni Elena. Napangiti si Alan. Kapag kinaya mo ng mag-isa, Ang naisagot ni Alan. Siyempre hindi ko kaya kapag wala ka. Ang mabilis na sagot ni Elena, 5 taon na ang nakakaraan, ay na-diagnosed ng liver cancer si Alan. Namana nito sa kanyang ama. Halos naubos na nila ang hospital sa Manila, isa lang ang tanging sagot ng mga doktor. Wala pang natuklasan na gamot para sa ganong klaseng sakit. Habang nasa klase ay biglang hinimatay si Alan. Agad itong isinugod ng ambulansya sa ospital. Alam ni Alan na dumating na ang oras na kanyang kinatatakutan. Noon ay matapang ito. Ngunit mula nang makilala si Elena, ay saka siya nakaramdam ng panghihinayang. Sa hospital ay makikitang buhat-buhat na sofa ang mga doktor ayon sa utos ni Elena. Naglagay ng sofa sa tabi niya para maging tulugan ni Elena. Makulit talaga ang babae. Laging nasusunod ang gusto. Naiiyak siya na iiwanan niya ito. Ayaw niyang makita ni Elena ang kanyang pagkawala. Kaya madalas niya itong utusan kahit hindi naman importante. Nakikita niyang tulog si Elena sa sofa, puyat din ito. Tuwing magising si Elena kung dati ay puro ngiti ang makikita ngayon ay puro luha. Alam niyang iiwanan na niya si Elena. Umaga ay nagpakita ng lakas si Alan kahit hirap na hirap siya. Kinausap niya si Elena. Elena, may challenge ako sa'yo. Umuwi ka. Subukan mong huwag tumawag at mag-text sa akin sa loob ng 24 na oras. Pag nagawa mo yon, tayo ay magpapakasal paglabas ko dito sa hospital. Ngumiti si Elena. Huwag mo akong lukuhin, sigurado ka pag nagawa ko iyon. Pakakasalan mo ako? Oo, pangako ko yan. Wala pa ding pagbabago ang ugali ng babaeng mahal na mahal niya. Para pa din itong bata. Madaling utuin o sadyang mahal na mahal lang siyang talaga. Maghapon ay hindi umalis si Elena sa tabi ni Alan. Sinusubuan niya ito. Papagabi na nang umalis si Elena at ayon sa usapan nila ay hindi siya magte-text o tumawag sa loob ng 24 na oras. Habang sa bahay, si Elena ay umiiyak. Alam na alam niyang hindi na niya madadat ng buhay si Alan. Pinagbigyan niya lang ito sa gusto. Sa huling pagkakataon, gusto niyang pagbigyan si Alan. Bawat TikTok ng relo ay binibilang. Hindi siya tumawag at hindi rin nag-message. Nakatitig lamang ito sa cellphone na umiiyak. Sa buong samahan nila ay siya ang laging nasusunod. Pinagbigyan niya ito ngayon kahit malakas ang pakiramdam niya na hindi na niya ito maabutan. Bago matapos ang 24 na oras na usapan, ay makikitang naglalakad si Elena pabalik sa hospital. Hindi siya nagkamali. Natatakpan na ito ng puting kumot. Hinintay lamang siya na dumating, maiuwi na. Umiiyak si Aling Lydia na inabot ang papel kay Elena. Binasa ito ni Elena. You did it, babe. Now, please do it every day without me. I love you so much. Umiyak si Elena. Ngayon alam niyang mahal na mahal siya ni Alan. Alam niyang masaya ito dahil ipinakita niyang kinaya niya ang 24 na oras na walang kontak sa kanya. Kahit ang katotohanan ay alam niya ang dahilan. Gusto niya lang itong pagbigyan. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.